Samantala, pwedeng gamitin sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ang summary report sa ginawang investigasyon ng Kamara. Hinggil po ito sa Confidential at Intelligence Fund ng pangalawang Pangulo. Bukod dyan, maaari rin umano itong magamit na batayan sa pagsasampa ng kasong plunder laban kay VP Sara. Kunin natin ang live report ni Vic Sumintak. Vic. Alex, dito sa Kamara de Representantes ay katatapos lamang yung isinagawang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Hinggil dito sa issue ng Confidential and Intelligence Fund ni Vice President Sara Duterte. Nung ito pa ay kalihim ng Department of Education o DepEd. At binabalak na ng House Committee on Good Government and Public Accountability na bumuo o bumalangkas ng isang panukalang batas para higpitan ang paggamit ng intelligence fund sa mga ahensya ng gobyerno na binibigyan nito. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God? Matapos ang 7 beses na pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa umano'y hindi maipaliwanag na paggastos ng Office of the Vice President at Department of Education o DepEd noong kalihim pa ng ahensya si Vice President Sara Duterte sa kanyang Confidential and Intelligence Fund, maghahain ng Kamara ng isang panukalang batas para higpitan ang paggamit ng pondo. Sinabi ni House Assistant Majority Leader Congressman Sia Alonto Adyong na dapat gawing transparent ang paggastos ng mga ahensya ng gobyerno na binibigyan ng Confidential and Intelligence Fund para hindi ito maabuso. Actually, yung utilization po ng confidential funds doon pa rin sa joint circular, hindi po ba? Nakita lang po natin kasi yung manner nung pag-liquidate. Wala namang problema doon sa manner of how they are being spent kasi dalawa po yung if it's going to be a purchase of information and a payment for reward, etc. But the problem that we saw during the discussion is it lies on the way this liquidation report were submitted to COA. Inihayag ni Adyong na natuklasan sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nagkaroon ng systematic and deliberate scam sa Confidential and Intelligence Fund ni VP Sara sa pamagitan ng paggamit ng mga pekeng mga personalidad na tumanggap ng pondo. Ayon kay Adyong, maraming mga bogus na acknowledgement receipts o AR para i-justify ang paggamit ng 612.5 million pesos na Confidential and Intelligence Fund na ipinagkatiwala kay VP Sara. Maliban kay Mary Grace Piatos, ibinunyag ni Adyong ang mga peking personalidad tulad ni na Milky Sikuya, Alice Crescencio, Kokoy Villamin, Sally at Sheila na walang record sa Philippine Statistics Authority o PSA. Mukhang ang mga supposed evidence or proof of the use of these confidential funds ay bogus or gawa-gawa lamang. Fake no, ang tawag po sa English. These discoveries led us to the conclusion that something was really amiss, Mr. Chair. May mali na ang pagkakamali na ito ay humahantong po, Mr. Chairman, sa katiwalian. Ibinunyag pa ni Adyong na sa 677 na nakalista sa DepEd Acknowledgement Report ng Confidential and Intelligence Fund, 405 ay pawang fictitious na pangalan. Alex, iginigit ngayon ni Congressman Adyong na panahon na para umaksyon ang Kongreso at pabigatin ang parusa sa sino mang gagastos ng Confidential and Intelligence Fund nang hindi ito napapaliwanag dahil ito ay pera ng taong bayan sa pamagitan ng buwis na nalulustay lamang. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, batid ba ng mga mambabatas na sila mismo ang nagbigay ng budget niyan sa tanggapan ng pangalawang Pangulo at ng Department of Education nung nakalipas sa taon, no? Bakit nila hindi batid
na sabihin nila na mga bogus ang pangalan doon. Tama ba na dapat bang ilagay ang mga tunay na mga pangalan noon? Hindi nalagay sa alanganin ang buhay ng mga taong yun. Alex, gaya ng paliwanag ni Congressman Adyong, doon sa confidential and intelligence fund, walang problema. Ang nagkaroon ng problema nung magsagawa ng investigasyon ang House Committee on Good Government and Public Accountability, yung liquidation nung paggamit ng naturang pondo dahil nga natuklasan may mga fictitious na mga pangalan. Na ito yung kine-question nila sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte, Alex. O yun na nga, kaya siguro ginawa yan dahil nga ayaw nilang banggitin kung sino mismo ang mga tunay na pumirma niyan, di ba? Yun yung pinagtatalunan nila dito sa tuwing haharap yung mga personalidad ng Office of the Vice President. Maging si Vice President Sara Duterte, yun nga sinasabi niya na yung confidential fund ay confidential talaga. Kaya lang kasi, ang ibinubutas ng komite o ng Kamara kay VP Sara, yung manner ng liquidation dahil may mga natuklasan doon dahil sa joint circular na tinutupad ng COA, mayroong hindi nga maipaliwanag at hindi ma-account, Alex. Yun yung sinasabi dito na nagkaroon daw yan ng tinatawag na notice of disallowance. Kaya doon sa panukalang batas na binabalak nila, once na nagkaroon ng notice of disallowance, yung paggamit ng intelligence fund, kailangan ito na ipaliwanag ng pinuno ng ahensya na nagkabinigyan ng naturang pondo, Alex. Okay, sa ngayon ay tinapos na ba ng naturang komite ang kanilang gagawing investigasyon at meron na sila ilalabas na committee report ukol dito, Vic? Summary report lang, Alex, kasi maliwanag din yung sinabi ni Congressman Joel Chua, ang chairman ng komite, na hindi pa terminated ang investigasyon ng House Committee on Good Government. Ang ginawa lamang nila, gumawa sila ng summary report doon sa issue ng intelligence o kaya doon sa tinatawag na confidential and intelligence fund dahil ayaw nila na sumabay pa yung Justice Committee kung sakaling iakyat na sa Justice Committee yung impeachment complaint na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Dahil malaot madali, yan sabi nga nila, dahil nakapile na ito sa tanggapan ng Secretary General, ito ay may re-refer sa Committee on Justice na karamihan doon sa mga impeachment complaint na isinampa laban sa pangalawang Pangulo ay kinuha mismo doon sa lumabas sa investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability, Alex. Okay, so ibig sabihin ba niyan na pumayag si Congressman Chua na gamitin yung kanyang summary report dun sa isinampang impeachment complaint? Yun, Alex, ang lumilitaw dahil ako mismo ang nagtanong kay Congressman Chua na kung magagamitin ba ito ng Committee on Justice. Sabi niya, magagamit ito ng Committee on Justice. Dahil nung natatandaan mo, Alex, nung nag-live tayo sa mata ng Agila Primetime noong nakaraang linggo, tinatanong mo nga paano nila gagamitin, wala pa yung committee report. So para maging legal, magkakaroon sila ng summary report para ito yung pagbabatayan na gagamitin ng House Committee on Justice, Alex, doon sa determination ng forms and substance ng impeachment complaint na kinakaharap ni Vice Presidente. Okay, maraming salamat sa Vic Sumintak. Mata natin dyan ho sa Kamara. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.